Ang pamagat ng kwento natin ngayon ay Chenilyn! Chenilyn! Kwento ni Randy Garlitos at guhit naman o drawing ng libro ay si Liza Flores. Chenilyn! Ihanda na ang almusal! Tuwing umaga sa aming bahay, ang pangalan niya ang una mong maririnig. Kapag binibigkas mo ito, ay mayroong magic na nangyayari. Biglang magtitilian ang mga kaldero at siyanse sa ilalim ng kalan. Huhuni ang kaldero ng mainit na tubig. Maririnig ang kalatugan ng pinggan at kalansingan ng mga kutsara at tinidor. Tapos, sa isang iglap, busog na si tatay. Chenilyn! Ang paligo ko, handa na ba? Biglang magsisindi ang ilaw sa loob ng banyo. Dadagong-dong ang tulo ng tubig sa balde. Maglilitawan ng mga sipilyo, sabon, shampoo at tuwalya. Tapos, sa isang iglap, mabango at malinis na si Kuya. Chenilyn! Ang damit ko sa eskwelahan! Biglang iinit ang plantsyang nakatago. Tatakbo ang kabayo na tangay ang lukot na palda at blusa. Tapos, sa isang iglap, unat ang lahat ng damit ni Ate. Chenilyn! Ang bahay dapat malinis na! Biglang magsisibango na ng mga basahan at sabon, magsasayawan ng mga bunot at walis. Tapos, biglang makintab at mabango ang buong bahay. Chenilyn! Laro na tayo! Biglang tatalbog ang bola at magsasalita ang manika. Maging nanay ko siya sa bahay-bahayan, magiging taya siya sa taguan. Tapos, paglingin ko, nakaupo siya. Natutulog. Bago ako matulog, ang pangalan pa rin niya ang maririnig. Ang pangalang Chenilyn! 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 Kasi may magic ang pangalan niya. Chenilyn, ang kape ko, akin na! Sabi ni tatay. Biglang maghahalo ang kape, asukal at umuusok na tubig. Chenilyn, ang sapatos ko, relo ko, nasa na? Tanong ni Kuya. Magsisilabas ang mga sapatos at relo mula sa kung saan. Chenilyn, ang isusuot ko, ihanda mo na! Tili ni Ate. Magrarampahan naman ng mga pantalon, palda, blusa at medyas. Chenilyn, ang pinagkainan! Hugasan mo na! Utos ni Nanay. Magsisiligo na ang mga plato, platito, kutsara at tinidor. Basta tatawagin mo ang pangalan niya, meron ng iniinom si tatay sa kwarto, nakita na ang nawawalang gamit ni Kuya, handa na ang damit ni Ate para bukas, malinis na ang mga gamit sa kusina ni Nanay. Kapag ako na ang tatawag ng Chenilyn! papasok siya sa maliit kong kwarto, pagod na pagod, pawis na pawis, hingal na hingal, latang-lata. Pero kapag meron siyang ikukwento sa akin, ang kwarto ko ang nag-iiba ng anyo. Nagiging dagat ito kapag kami ay mga sirena. Nagiging kastilyo ito kapag kami ay mga prinsesa. Kaming dalawa ni Chenilyn ang laging bida sa marami niyang kwento. Tapos, tulog na kaming dalawa. Isang umaga, nagkagulo sa loob ng bahay. Ilang beses nang tinatawag ang pangalan niya. Ang pangalang Chenilyn! 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 Pero walang nangyayaring magic. Chenilyn! Chenilyn! Sabi ni tatay. Chenilyn! Chenilyn! Tanong ng kuya. Chenilyn! Chenilyn! Sigaw ng ate. Chenilyn! Chenilyn! Utos ng nanay. Chenilyn! Chenilyn! Tawag ko. Pero walang nangyari. Bigla kaming nagsisugod sa kwarto niya. Pagbukas namin, maraming magic ang nangyayari. Mayroong Ha ha hachi! Merong Merong Ubo ubo! Nako, si Chenilyn hindi makapagmamagic. May trangkaso si Chenilyn. Sabi ni tatay. Dali-dali siyang pumunta sa telepono. Kumiriring ito ng kumiriring. Bumulong-bulong si tatay sa hawakan. Tapos sa isang iglap, biglang dumating ang doktor. Pumunta naman si nanay sa kusina. Naghiwa-hiwa siya ng karne, ng manok at gulay. Tinugas-ugasan niya ang mangga, ang dalanghita at nagtimpla siya ng mga
tsaa at saka tubig. Sa isang iglap may pagkain kaagad para kay Chenilyn. Dapat tayo muna ang maglinis ng bahay. Oo nga, sabi naman ni na kuya at ate. Nagbunot ng nagbunot si kuya, nagwalis ng nagwalis si ate. Naglaba ng naglaba si kuya, nag-ayos ng nag-ayos si ate. Tapos sa isang iglap, biglang natutong maglinis ng bahay sina ate at kuya. Para makapagpahinga si Chenilyn, nagkwento naman ako ng nagkwento. Biglang nagbago ang kwarto ni Chenilyn, naging bughaw o kulay asul na langit ito nang maging piloto kami. Naging entablado ito nang naging mananayaw kami. Tapos sa isang iglap, nakatulog si Chenilyn. Mula noon, iba na ang maririnig sa loob ng aming bahay tuwing umaga. So yan po ang ating kwento na may pamagat na Chenilyn, Chenilyn.